Welcome back guys. May open house tour tayo, dalawa, dito sa West Village at Battery Park. So itong lugar pala na to is dito kami dati nagre-rent nung unang dating namin sa Canada. So may pagka-nostalgic yung dating niya. Pero medyo mura dito guys. Mura yung condo fee. So ito siya. Ito may open house. Dalawa yung pupuntahan natin. So tara, samahan nyo kami para i-check yung mga magagandang units dito. So this is the first bedroom. Hi, how are you? Good. You finally got Laki back to ng me. base, ano niya, garage oh. And it smells new. I mean, so what happens is, like, the bank comes, even like sometimes. So this is the view, maganda oh. So dito nga, ito nga yung lugar na pinagre-rentahan namin before close. So nag-iisip kami mukhang kasi corner unit nga to, maganda siya. Parang sakto talaga sa budget natin, no? Tsaka sa preference na corner at masyadong bright yung yung ano niya gumagana, walang problema oh. So wala akong nakikitang issue dito. Pantry, so laki ng pantry niya. So dining talaga to, sala or pwede rin maging dining. So, ganda, oh my God. $496, but I'm not sure if we can offer much lower. Or 70. Yung rep nga Pero sa akin kasi hindi big deal yung appliances eh. Mas big deal sa akin yung buong price ng condo nitong townhouse na to, which is $496. Not expensive. So ito yung blue, it's a blue room. May ikot to. So okay naman yung color. So ayan yung view niya. Oh. Then that's the townhouse. So this is the master bedroom. So malinis pa naman yung kanyang, hindi covered like the usual master bedroom. Hindi covered yung the walk-in closet. Watch out. It's a good layout. It's normal Yeah, layout. it's a not normal weird. layout. That's where we met. So this is the bedroom number 2. Malaki din, no? The good thing here is it's a 4-bedroom, including the basement. Maganda talaga siya. Age of the building. It's a corner unit. The corner unit for me is the best. Already checked that. 470. Maganda ng texture niya. Yung texture, parang bagong-bago siya. Still modern. We might. Have like some puffy chairs that allow to relax. You can set up as your office there too. Namin guys, medyo matagal yung discussion natin kasi maganda talaga yung offer. I mean, maganda yung price niya, $496. So ayan. Daming kotse ni Olga. Kano yan? So ayan yung neighborhood. So ito yung natutunan namin dito sa house na to. Dahil mas maganda guys bumili ng foreclose kasi bangko mismo yung kausap mo at nagmamadali na silang ibenta. So hindi ko alam kung may bidding war pa na mangyayari. So
Hinihintay lang natin kung makakapag-decide na ba tayo dito sa property na to. At may titignan pa tayo isa pang townhouse dito rin. So, ito na yung house number 2. Check natin. Yung house na check natin ay worth 600,000 guys. Kasi ito nga pala yung nire-renta na namin. So, dyan kami nagre-rent. At halos katabi lang niya yung bahay na titingnan natin na open house. So maganda pa rin yung environment niya. Yung mga presyo pala nito, grabe no, before pandemic nasa 800. Medyo mahal. Pero ayan siya guys. So ito yung house. Ito yung house. 886 at ito yung open house. Maganda siya. Kahapon ganito rin yung itsura, iba lang yung color. Bukas na ba? Bukas na siya kasi alas. That's why we still keep looking now and then we need to check. This is the pantry. Maybe it will for 1 year, I think. Okay. Yeah. What class is he in? So ito yung bahay guys. At ito yung ganyan na ganyan no. Parang bumalik tayo sa dati no. Tumira. Laki yung bedroom number 1 niya ha. Parang ito yung master bedroom. Sira na yung carpet oh. So sira na daw yung carpet. Yan oh. Kung ano ba nagpagagawa niya? Ang ganda kasi may bintana oh. So ayan yung bath. Walang takip yung So, usually guys, ito, washroom to. Washroom talaga na nakalagay sa taas. Marami na daw sira, oh. Hindi gumagana. Bawas presyo to guys, ha. Kasi hindi gumagana. May dumi guys, yung carpet. Pag may dumi, bawas presyo na naman to. Malalaki, maganda siya. 600 kasi ito guys, alam nyo na, talagang maganda talaga. So empty house siya, hindi natin alam yung history nito. Pero okay naman siya sa tingin ko. So maganda siya guys, so ang laki nung guys. So ito guys yung labas niya. Alam mo, si Kelvin nandyan. So nakita na namin guys yung loob. Nandiyan si Kelvin. Ganun pa rin naman siya. Dito tayo. Nandyan siya. So nakita yata kami ng dati naming landlord guys. May iwas lang kami. So maganda naman siya, pero syempre 600 yun, di naman natin afford yun, di ba? Doon na tayo sa 496 na doon sa end unit. Ang ganda niya. Parang ito na yung third offer natin, itong foreclosed na property. So ayun guys, nakita na natin yung $600 na property. Maganda siyang investment kasi pang rental. Maraming rooms kasi yun nga yung nire-rent namin kahilera nun. At condo fee is 150. Truck tax is almost I think 4,000 plus. So nagbabagsakan na yung presyo ng mga townhouse na gusto natin, ano? So ito pala yung nasa likod ko, yung church na inaate na namin. So babalik ba tayo dito sa dati nating nirerenta? So ayan guys, yung mas malapit na tayo ulit sa church. Dito sa kabila pa. Okay na yan? Dito pa. Ang bango, may niluluto sila, no? So pilatong tayo dito kasi dito tayo tumira. Nakaranas na tayo ng buhay dito sa West Village. So
So, possible. Malaki yung possibility na ito yung magiging third offer natin. So, ano kaya ang magiging ano natin dito? So, may car show dito. Ganda ng lambot niya. Sobrang lambot ng ano niya. Ito talaga yung ginagamit sa coat. Ang lambot eh. So welcome back again guys. Sunday ngayon at walang church service. Pagpunta namin dito sa church, may mga activities lang na parang western fair, mga ganun. So may mga llama, sheep, so kung ano ng mga pambata na activities. So after nito, punta lang kami ng mall at mag-house tour. So hindi natin alam kung hanggang ilang house tour yung kaya natin today. Hanggang 2 lang muna kasi hanggang alas 6 merong open house dito guys. So magla-lunch lang tayo sa mall, food court. At babalik na tayo sa pag-house tour. So ayun lang. So medyo mahal yung bahay na titingnan natin. Ito siya. So bagong neighborhood, 579,000. Property taxes 3,300. Pansin ko medyo luma yung building. So I think mga nasa 30 years old na naman po, kagaya nung kanina. So medyo mahal no, kahit luma. Yun na napapansin ko dito. Pero gated community siya guys. So, end unit siya. Naganda oh. End unit. Talaga yung gusto namin. Let's check. Ang ganda. Meron design. So, ito siya. Yan. Can we get to this one? May amoy guys, inaamoy ako. I smell something. So hindi ko talaga feel tong ganyang cabinet na brownie. It's another. Saan si Daddy Miguel? Walk-in closet, Miguel? Is there a walk-in closet there? Smell? How much this? So may backyard dito guys. Ba't sabi niya 450? 580 to eh. Ganda. 450 daw to the guys. So hindi ko talaga alam ang price, no? Either 450 baka pwedeng tawaran 400 na lang to. Kano to? So ayan, see the so maganda kasi mayroon siyang garage, no? At end unit. Welcome back again guys. So nakita nyo na yung mga house tour natin, 3 house tour to. So, itong unang house tour na pinakita namin, yung end unit, ito ay vacant land. So, may condo fee siya na 150. Mababa siya. So, ganun kasi ang mga vacant land. Usually, mababa siya. Kasi hindi niya covered yung maintenance at repair ng building. Kaya mura. So, yun yung mga catch doon. Kung bakit nga ba mura. Yung pala, ang covered lang niya talaga is yung shovel.
yung shovel ng snow sa harap, pati yung sa driveway. So, balik tayo dun sa foreclosed property. Ito nga ay foreclosed. So, ito lang yung na-visit namin na bahay na foreclosed at nagkaroon kami ng interest dito dahil na-curious ako. At na-discover namin, natuto kami na mas magandang bumili ng foreclosed na property. Bakit? Kasi direct to mismo sa bank. Kausap na mo mismo ay bangko. Unlike dun sa seller, makikipag-negotiate ka pa. Minsan yung seller nagpapataas pa ng price, hindi kagad accept yung offer mo. At saka maganda dito sa foreclosed property, usually ito ay below the market pricing. At yun, madali nga siya kausap. At pagdating naman dun sa equity pala, since na-foreclose nga tong property, I think sabi yung nalaman ko dun sa owner nitong na previous owner ay nag-stop na lang siya ng payment hanggang sa iniwan niya na lang yung property kaya siya na-foreclose. Pwede pala yung ganun, iniwan mo na lang tapos bahala na yung bangko. So, syempre wala na equity yon, nakuha na lahat ng bank. So, yung bank ngayon yung nagmamanage yun. So, mas madali close. Ito pa yung isang advantage pag foreclosed property. Mas madali i-close yung property kapag bangko yung may hawak. No? So, ayun lang guys. At hindi kami nag-offer dito kahit ito na yung pinakamurang bahay na na-check namin. So, next vlog, i-explain namin bakit hindi pa rin kami nag-offer dito. Na total, ang ganda na ng price. Tapos, maganda siya. 5-year-old property. At end unit, yung talagang hinahanap ko. May garage, diba? 3 bedroom, maganda siya. Empty house. Talagang okay naman. So, next vlog natin, i-explain. Ba't di pa rin ako nag-offer dito? So, yun lang guys. Thank you for watching. Welcome back again guys! So, weekend ngayon at naisipan namin i-check ang mga museum dito sa London. So, nandito kami ngayon sa Jet Air Museum. Napakalapit lang dito sa amin. So, nandito na tayo guys. Wow, ang ganda ng mga airplane nila. Laki na aeroplano. Natuwa ako sa malaking flag. Laki oh. Parang gusto ko rin ng ganyang kalaking flag sa bahay. Ang dami pang photo. So, ito siya. Para siyang mini airport. Mayaman lang ako guys, bibili ako ng ganito yung sarili ko airport para anytime pwede akong mag-biyahe talaga yung mga pangarap natin. So, airplane na red, talagang Canadian yung dating niya, Royal Canadian Air Force. Yan. So mas buhay na buhay yung downtown dito sa London. Ang problema kasi dito sa London yung parking. May bayad yung mga parking dito, kaya hindi kami ganong nagpupunta talaga dito. Oh! May... I hate going here, man. So hindi talaga namin ano dito. Puro addict dito. Agad pala dito guys, no? Ngayon ko lang napansin. Malapit na kami dito pero ngayon ko lang napapansin na may mga magagandang building dito. Ang gaganda oh. Puro artsy. Artsy ang mga ano dito. Pwede tayo maglakad dito. Maghanap ka na lang ng parking. Puro addict dito. So nandito na kami sa Royal Canadian Military Museum. So, ang ganda talaga nitong building.
So ang ganda talaga nitong military museum na to. Ito yung favorite museum namin dito sa London na binabalik-balikan namin every year. Especially pag September, yan yung time na parang museum, bukod doon sa museum day, ito yung open door museum. Marami, hindi pa namin nakikita yung iba. Pero ito, binabalikan namin. Actually, third time na namin itong puntahan. So, ayan. Pinaka-favorite kong museum to dahil napakaganda ng kanyang building. So, kagaya siya sa mga British building, yung mga Gothic style, ganun ang mga gusto kong puntahan na para bang feel ko nasa Europe ako. So, maganda talaga siya. Ito yung magandang activities every weekend, museum day, especially pag museum day, free siya. Tsaka yung mga open door museum. Ang daming museum dito sa London na hindi pa namin nakikita. So, yan. Kasi limited lang din yung time namin. Welcome back again, guys. So, nandito tayo sa Secret of the Dark Museum. So, hindi ko akalain na ganito ang itsura niya. Na simpleng bahay lang pala siya. So, hindi ko alam ito. Ano to, Miguel? Yodai? So, naka-display yung mga... So, hindi ko na-expect na ito yung malapit lang din sa Jet Aircraft Museum na pinuntahan kahapon. So, sana ito na lang din yung dinaanan kahapon pala. Pang satellite pala to. So, nandito na tayo sa Elsie Perry and William Stay. Kakaibang house tour to. Ang laki ng ano niya, oh. Talagang ano, para tong hacienda. So, ayan. Maraming nakapark kasi maraming nag-visit. Kasi nga, opportunity natin to na makita ng libre. Yung isa sa mga magagandang attractions dito sa London. 'Di ba? So, ayan. Ang ganda. Puro forest in the background, oh. Ayan. Papunta na tayo dun sa mansion. Ayan. So, mga uphill pala tong papunta dun sa estate. So, ayan guys. Gustong-gusto ko yung mga ganitong environment. Yung marami talaga siyang puno. So, ayan. Pang ano siya? Pang venue. Wedding venue. So, sa mga gustong magpakasal dyan. So, recommended itong venue na to. So, ito yung bahay. Parang Las Casas. Yung dating niya. So, hindi tayo nakapag-research tungkol dito sa owner nitong bahay na to. Kung ano yung history na nangyayari. Pero, I think, isa ito sa mga mayayaman dito sa London. So usually kasi may-ari niyan, siguro lang descendants, kagaya sa Eldon House, dinonate nila sa government yung property. Kaya nagiging tourist attraction na lang din siya. So papasok na tayo dito sa mansion. She didn't draw this up. So, maganda yung design niya guys. Spanish design, no? So, nakakapagtaka kasi Spanish design yung ano, hindi kanil. So, ayan, nakita na natin. Tayo guys sa backyard. Mukhang maganda yung backyard niya. Ang gaganda ng mga ano. So, ayan guys yung backyard niya. So, at least meron na naman tayong educational. Something educational ngayon, no? So, si Elsie Perry na
Siya yung may-ari nitong house na to. Estate property, meaning, siya, ano na to, syempre, wala siyang anak, only child siya. So, dito daw siya namatay sa backyard, hindi sa loob ng bahay. At itong property na to ay dinonate na lang niya sa government. Ano yung 1.4 million? Yun yung total nung assets, yung mga dinonate niya. So, napakaganda ng bahay na to. Alam niyo, hindi siya nakakatakot kagaya ng ibang bahay na estate na property. Medyo modern siya kasi built in 1917 tong bahay. At napapansin nyo, no? Ito lang yung bahay na napansin ko na Spanish design. Spanish yung design niya. Kaya maganda. Ganda, oh. Na-amaze ako, guys. Kasi ang ganda ng property niya eh. Pero dinonate niya lang to sa government to. Ganun talaga yung mga, usually yung mga British or yung mga nauna na dito sa Canada. Especially sa mga child, mga walang anak. So kapag wala ka kasing anak na magmamana ng property mo, usually dinodonate na lang talaga sa government. Kaya maganda talaga, marami. Maganda yung bahay, talagang inalagaan siya. So nakaka-relax, guys, ha. Nakaka-relax tong tour na to. Para bang familiar. Parang tawag doon, parang nandito ako dati. Ang ganda niya, ang ganda ng pagkaka-built ng bahay kasi Spanish design. So yun. Pwede nila tong gawing Airbnb. Yung ganda ng bahay na to. Parang modern pa siya sa akin eh. Hindi siya ganun kaluma na ano eh. Pwede mo pa nga itong i-renovate. Parang alisin mo yung mga yung i-repaint mo lang para magmukha siyang modern. Sayang tong property. Maganda talaga siya. At ang ganda, oh, may maple trees sa tabi niya. So ayan. So puntahan natin tong another garden. Ganda, oh. Ang lawak ng property niya. Ito pala si Elsie Perry, mahilig din siya sa mga kabayo, mga pet. Kaya may kita namin doon sa picture. Dito yung pinaka ano niya. At marami tong golf course. Hindi lang ito yung sakop ng property niya. Meron din sa ibang part. May mga napapaligiran ito ng mga golf course. Kasi ganito talaga dito sa London, no? So sobrang laki ng land. Mostly mga green spaces to, mga golf course. Ang sarap mag-trekking dito. So para akong naglalakad sa Springbank. Ang ganda ng mga nakikita ko dito. Natutuwa ako. Sarap maglakad. Alam nyo, ganito lang kasimple dapat ang buhay natin. Na every weekend, may ganito tayong mga heritage tour. Diba? Sana every weekend, may open door. Kasi yun lang talaga yung opportunity namin na makita ng libre. Yung mga magaganda, mga historical or mga heritage houses dito sa London. Mas maganda dito sa fall kasi maraming mga maple trees. So ayan.